Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. May panibago na namang ikangay dangerous maneuvers at pangaharas ang China laban sa mga barko ng Pilipinas. Sa pinakahuling resupply mission sa Ayungin Shoal, pinalibutan ng 4 na barko ng China ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Ang China sinasabing nanghihimasok lang ang Pilipinas sa kanilang teritoryo. Nakatutok si Chino Gaston. 3 Chinese fishing militia vessels at 1 barko ng China Coast Guard ang pumalibot sa barko ng Philippine Coast Guard sa pinakahuling resupply mission sa Ayungin Shoal sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ang barkong nasa gitna na napapaligiran ng 4 na barko ng China ay ang BRP Cabra, nakabahagi ng resupply mission kasama ang BRP Sindangan, ang mas malaking offshore patrol vessel na BRP Melchor Aquino at resupply vessels na Onaiza May 1 at ang ML Kalayaan. Nangyari ang pangaharang malapit na sa Ayungin Shoal pasado alas 7 ng umaga kanina. Ayon sa National Task Force on the West Philippine Sea, sa isang punto, ginamitan pa raw ng Chinese Coast Guard ng water cannon ang ML Kalayaan. Hinabol din daw ng rigid hull inflatable boats ng CCG ang Onaiza May 1. Sa kabila nito, nakalusot at matagumpay pa ring nakarating ang 2 resupply ship sa BRP Sierra Madre. Kahit nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal, ang ginigiit ng China Coast Guard, trespassing daw ang ginawa ng resupply ships ng Pilipinas dahil pumasok sa kanila raw katubigan ng walang paalam. Nananawagan ng China sa Pilipinas na itigil ang panghihimasok. Nangako din silang ipagpapatuloy ang law enforcement activities para mapangalagaan ang kanilang soberenya at mga karapatan sa lugar. Ang National Task Force on the West Philippine Sea kinundina naman ang tinawag nilang unprovoked acts of coercion at dangerous maneuvers laban sa mga barko ng Pilipinas. Naghain na raw ng protesta ang Philippine Embassy sa Chinese Foreign Ministry sa Beijing kaugnay sa nangyari. At sa pamamagitan ng DFA, hiniling na ring paalisin ang mga Chinese vessels mula sa Ayungin Shoal. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 Oras. Nagpaalala ang MWSS na tingnan muna ang inyong mga tubig gripo bago inumin. Ang ilang sineserbisyohan kasi ng Maynilad sa Valenzuela, inireklamo ang madilaw at malabo nilang tubig. Pinaimbestigahan na yan ng MWSS pero nagpaliwanag agad ang Maynilad. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ano naman, parang may kalawang siya yung kulay, may yung malabo na may kalawang. Yun mapula nga. Sabi nga ng apo ko, nay, huwag mo akong hugas sa akin. Yun, maiti, mapula. Ay, ano ba yun, ma-brown, madumi raw. Yan ang reklamo ng ilang sineserbisyohan ng Maynilad sa lungsod ng Valenzuela kahapon matapos mag-iba ang kulay ng tubig sa kanilang mga gripo. Paliwanag ng Maynilad dahil yan sa pagtaas ng level ng mineral na manganese sa tubig mula sa Angat Dam. Pero nang magpatupad ng total plant shutdown sa Angat Hydroelectric Power Plant mula noong November 6, natatagal hanggang January 6, 2024 sa mas mababang bahagi ng Angat Dam pansamantalang kumukuha ng tubig na isinusupply sa Metro Manila. Doon kasi sa shutdown na yon, ang napag-agrihan ay yung alokasyon ng MWSS ay instead do sa normal na point kung saan nire-release yung tubig papunta sa MWSS, ginamit yung iba pang pamamaraan. At isa dun sa pamamaraan na yon, yung tinatawag na low-level outlet. Pag mas malalim, syempre, mas maraming deposit yon ng mga minerals. Bagamat natural lang na may manganese sa tubig, pinaiimbestigahan daw agad ito ng Metropolitan Waterworks Sewerage System Regulatory Office dahil maaari raw sanang naiwasan ng ganito kalawak na epekto. Dapat po sa simula pa lang naagapan na at naayos na po nila at na-increase na po nila ang kanilang dosage or nagawa na nila ng paraan para po hindi po maapektuhan ang ating mga consumers. Humihingi kami ng paumanhin doon sa nangyari kahapon, doon sa discoloration at asahan nyo po na gagawin pa rin po ng Maynilad
lahat ng mga adjustments na dapat gawin. Ayon sa Maynilad, naayos na nila ang problema sa water discoloration kahapon. Pero kung makararanas pa rin daw ng manilaw-nilaw na tubig mula sa mga gripo, hayaan lang daw na dumaloy ang tubig ng ilang minuto hanggang sa luminaw ito. Nilinaw din ng Maynilad na hindi unsafe ang tubig na lumabas sa mga gripo kahit may kulay dahil hindi ito lumagpas sa tinakdang level ng manganese na tinakda ng Philippine National Standards for Drinking Water. Gayunpaman, pinayuhan na rin ng MWSSRO na iwasan ang pag-inom nito. Huwag na natin po ito isubukan at i-risk kasi po may discoloration at baka magka-problema po tayo pag i-ingest pa natin. Pwede po natin gawin ito pang flush, pang linis ng mga gamit at panghugas ng mga kotse. Pwede din po ito pandilig sa halaman. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Apat na 42 Pilipino mula sa Gaza ang nakatakdang dumating sa Cairo, Egypt. At nakatutok live mula sa Cairo, Egypt, si Rafi Tima. Rafi? Vicky, nakaantabay tayo ngayon dito sa hotel kung saan inaasahang darating nga yung pangalawang batch ng mga Pilipinong lumikas mula sa Gaza. Mas malaking grupo ito kumpara sa nauna nang pumunta dyan sa Pilipinas dahil kinabibilangan ito ng mas maraming asawang Palestinian. Ang mga umalis naman dito kahapon at pumunta na dyan sa bansa ay malaki ang pasasalamat na buhay at ligtas silang nakaalis ng Egypt. Ang OFW na si Isabelita, hindi may tago ang tuwa pagkababa pala ng bus na nagatid sa kanila sa Cairo International Airport. Bit-bit ang ibinigay sa kanya ng watawat ng Pilipinas. Hindi na raw makapaghintay si Nanay Isabelita na makita ang kanyang mga mahal sa buhay na hindi pa niya nakikita sa personal sa loob ng 23 taon. Mga apo ko, siyempre yung asawa ko, yung mga ate ko, makikita ko na sila. Namimiss ko na talaga sila, talaga sobra. Ngayon pa lang nandito na ako, parang nakikita ko na sila. 34 na Pilipino at isang Palestinian ang umalis dito sa Cairo mula sa orihinal na 41 nakatawid ng Rafah border crossing. 6 naman ang naiwan dito sa Cairo, kabilang ang buntis na kanyang kabuanan, kanyang anak at ina. Isang Pinay-Palestinian at kanyang 2 anak ang nagpaiwan din dahil dito sa Egypt na kabase ang kanyang asawa. We asked and we've just sent the form, but we leave it to Egypt to process or to accept. And they accepted it? Not yet. Si Sarah naman na 9 na buwang buntis, makikitirapan samantala sa mga kaibigan na narito sa Egypt hanggang siya ay manganak at pwede nang bumiyahe patungong Pilipinas. Ang isa pang Pilipina, ngayon lang din uuwi sa Pilipinas matapos ang 2 dekada at napakarami raw giyera. More than 25 years. First time ko pong umalis eh. So first time yung uuwi ngayon? Opo. Ngayon na kayo ulit uuwi sa Pilipinas? Opo. Yung mga anak nyo, nakauwi na ba? First time din nila? First time din nila. Marami nga sa mga pauwi, kapareho ng mga anak ni Merly, mga lumaki na sa Gaza at may sarili ng pamilya at mga anak na hindi pa nakikita ang Pilipinas. Bukod sa 34 na Pilipinong nakarating na dyan sa Pilipinas, 56 na Pilipino pa ang nakatakda sanang dumating dito sa Cairo mula sa Gaza base sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero 14 daw sa mga ito ang nagdesisyong bumalik sa Gaza matapos hindi payagan ng kanilang mga asawa na makapasok sa Egypt. Kaya 42 Pilipino lang ang inaasahang darating dito ngayong hapon. 7 Palestinian na asawa ng mga Pinoy ang kasama sa grupo. 38 pangalan ng mga Palestinong asawa ang isinumite sa Israel, pero 16 lang ang naaprubahan. Anumang oras ay inaasahang darating na dito sa hotel ang bus na lulan yung ating mga kababayan na galing dyan sa may Rafah border crossing. Doon natin malalaman kung ilan talaga sa ating mga kababayan yung nakalusot at ilan yung bumalik at kung ilan yung mga Palestino nilang asawa na nakasama. At yan pa rin ang latest mula rito sa Cairo, Egypt. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Madamdamin ang naging pagbabalik ng 34 na Pinoy sa Pilipinas. Matapos maipit ng mahigit 1 buwan sa nagpapatuloy pa ring giyera ng Israel at grupong Hamas. Kasama sa mga dumating ang asawang Palestino ng isa nating kababayan. Pero nakaligtas man sa kapamakan, may ilang gusto pa ring bumalik sa Israel pag natapos na ang gulo. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Emil, masaya natin ibinabalita na yung mga iniulat ni Rafi na umalis mula sa Cairo, Egypt ay ligtas na nakarating dito sa Pilipinas. 34 na Pilipino at isang asawa na Palestinian.
Kabilang nga sila sa Emil sa mahigit 100 kababayan natin na naipit sa matinding bakbakan sa Gaza. Kahit natakasan na nila ang tiyak na kapahamakan, marami sa kanila ang pansamantala lamang mananatili rito at babalik din sa Gaza kapag natapos na ang gyera. Bakas man ang pagkahapo sa mahabang paglalakbay mula sa Egypt, hindi may kakailaang tuwa sa mukha ng mga Pilipinong ligtas na nakapagbalik bayan mula sa Gaza na halos mapulbos na matapos ang mahigit 1 buwang gyera roon. Kabilang sila sa unang batch ng mga Pinoy na nakatawid sa Rafah border crossing mula Gaza papasok ng Egypt. Karamihan kasama ang mga anak sa mga napangasawang Palestinian at ang isa kasama pang kanyang misis sa Palestinian. Baon nilang malalagim na kwento ng hirap at peligrong pinagdaanan sa nagpapatuloy na digmaan. Lahat doon, walang safe na mga tao, walang pagkain, walang tubig, wala lahat. 40 Pinoy ang nakatawid sa Rafah border at kasama sana sa flight na ito. Pero may 6 na naiwan. 3 ay may asawang Egyptian at piniling subukang maging permanent resident sa Egypt sa halip na umuwi sa Pilipinas. At ang 3, isang buntis sa malapit ng mga anak kasama ang ina't anak na uuwi pagkapanganak. Sa 34 na Pinoy, isa lang ang OFW pero makakakuha rin daw sila ng ayuda mula sa gobyerno. Hindi raw ito tulad ng mga umuuwing OFW na tutulungan magkaroon ng panibagong hanap buhay. Hindi po ang usual OFW treatment, pero meron na silang malaking financial assistance. $1,000 for each family. Hindi naman sila mananatili rito eh. They're just waiting for the war to end, tapos babalik sila doon. So they're not here for good. Naunawaan ito ng mga Pilipinong umuwi ngayon na sa kabila ng halos madurog ang Gaza na itinuring na rin nilang tahanan, ay siya pa rin nais silang balikan kapag natapos ang gulo. Ako, I'm happy kasi I'm here. At the same time, sad kasi yung husband ko was there. Hindi siya inaprobahan to come here. Kasi nandun lahat yung namin eh. Yung asawa ko nandun, assistant professor siya. Yung anak ko, she's working sa government agency sa UNDP. O yung anak kong bunso, nag-aaral pa siya. Hindi ko lang alam kung pagbalik ko, nandun pa yung bahay namin. Emil, patuloy ang panawagan ng ating Department of Foreign Affairs sa mga kababayan natin sa Gaza na habang nagpapatuloy ang bakbakan ay isaalang-alang muna ang kanilang kaligtasan at samantalahin ang pagbukas ng Rafah border crossing at sa lalong madaling panahon ay tumawid muna at umuwi muna sa Pilipinas at saka naisipin ang kanilang pagbabalik sa Gaza. Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Sinuportahan ng Timor-Leste ang pagsunod ng Pilipinas sa international law sa gitna ng nagaganap na agawan ng teritoryo. Sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos matapos makapulong si Timor-Leste President Jose Ramos Horta na nasa bansa ngayon para sa isang official visit. Nakatutok si Mariz Umali. Ginawaran ng arrival honors sa Democratic Republic of Timor-Leste President Jose Ramos Horta sa kanyang pagdating sa Malacanang. Bago pumasok sa palasyo, inikutan nila ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Palace Honor Guard para sa inspection of troops. Ginawaran din siya ng 21 gun salute. Sa joint statement ng dalawang lider, natutuwang ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga suhestyon daw ni Pangulong Ramos Horta pagdating sa pagtugon sa tensyon sa South China Sea. Nagpahayag daw ang Timor-Leste ng suporta sa pagsunod ng Pilipinas sa international law, partikular sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Of all the different issues that we are facing, geopolitical issues that we are facing around the world, once again, the experience of the President has shown what the Philippines can do to further our discussion and our argument as to the continued adherence of all parties to a rules-based system and international law. And for that, I thank him very much. Sa kanilang bilateral meeting, pinag-usapan din daw ng dalawang lider ang posibilidad ng pagkakaroon ng direct flights sa ating mga bansa sa pamamagitan ng Air Services Agreement, pagkakaroon ng bilateral Social Security Agreement para mamigyang proteksyon ang mga profesional na nagtatrabaho sa parehong bansa at palakasin ang educational cooperation at student exchanges.
Binanggit ni Pangulong Marcos na inimbitahan din siya ni Pangulong Ramos Horta na bumisita sa Timor-Leste, bagay na nais daw niyang gawin para lalo pang mapalawig ang relasyon ng dalawang bansa. Inalala naman ni Pangulong Ramos Horta ang naging tulong ng Pilipinas sa kanilang bansa, lalo na sa mga kritikal na panahon nito. You dispatched to Australia, New Zealand and others under the Security Council mandate Interfed. So Philippines was very prominent. Thank you for the support you have provided us, given to us in our ASEAN membership application and supporting capacity building. Espesyal at elegante ang state banquet na inihanda para sa leader ng Timor-Leste kung saan kapos sila nag-toast para sa mas matibay na pagkakaibigan, tagumpay at magandang kalusugan ng bawat isa. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras. May bagong saksing hawak ang Department of Justice sa kaso ng mga missing sa Bungero. Ayon sa DOJ, positibo raw na kinilala ng bagong witness ang 6 na akusadong inaresto noong Setyembre. Nakatutok si Salima Refran. Non-bailable ang mga kasong kidnapping at serious illegal detention na kinakaharap ng 6 na akusadong naaresto nitong Setyembre sa Parañaque sa pagkawala ng 6 na sabungero sa Manila Arena noong Enero 2022. Pero naghain sila ng petition for bail sa pag-asang makumbinsi ang korte na magtakda ng piyansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Pero ang panel of prosecutors nagharap ng bagong saksi na itinuro ang mga akusado. Iba pa to. Meron tayong hawak kasing testigo mismo sa Witness Protection Program na tumestigo na at tumitestigo pa tungkol dito sa mga salarin na mga suspect natin. Vital kasi on the spot, they were put in a place where some people disappeared. Patuloy naman ang investigasyon ng Department of Justice kung ang 6 na akusado rin ba ang nasa likod ng pagkawala ng iba pang mga sabungero kaya ng sinasabi ng kanilang mga kaanak. If it's a pattern that is established, if we're able to follow the theory of the case, it is a pattern that happened. Siyempre, this is circumstantial evidence. Hinihintay pa raw ni Secretary Remulla ang report mula sa PNP, CIDG at NBI kaugnay ng investigasyon. Magkakaroon daw muli ng case conference kasama ang kaanak ng mga nawawala. To make sure that we are on the same page with the prosecution team. Kasi napaka-vital nitong lead na to dahil 34 people are still missing up to now. And it is our duty to tell their families that the state is not sleeping. Sinabi ang mga ito ni Remulla sa kanyang pagbisita sa Iwahig Prison and Penal Farm dito sa Puerto Princesa sa Palawan. Dumalo rin si Remulla sa paglulunsad ng Green Justice Zone sa probinsya, kasama sina Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo, DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga at DILG Secretary Benhur Abalos. Layon ng Green Justice Zone na magkaroon ng mabilis at mabisang proseso ng hustisya mula sa investigasyon, case build-up, prosekusyon, pagbaba ng mga hatol hanggang sa pagtupad ng parusa. Partikular rin natututukan ang paghahanap ng hustisya sa mga environmental crime. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Isa-isang sinagot ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta ang ilang malalaking issue sa mundo sa aking eksklusibong interview sa kanya. Kabilang dyan ang kanyang posisyon sa issue ng agawan ng teritoryo sa South China Sea at ang nagpapatuloy na gyera ng Israel at Hamas. Narito po ang aking pagtutok. Sa tindi ng gyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas, tila malabo pang magkaroon ng solusyon para makamit ang kapayapaan. Yan ang tingin ni Timor-Leste President at Nobel Peace Prize awardee Jose Ramos Horta na eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News. It's far more difficult now to see how there can be a reconciling of the very extreme opposing views. Alam ni Ramos Horta na komplikado ang ugat ng girian na kumitil ng mahigit 10,000 buhay sa rehiyon, kabilang na riyan ang 4 na Pilipino. Pero sa nangyaring gyera nitong nakaraang buwan, hindi raw katanggap-tanggap ang ginawa ng magkabilang panig. Hamas did what they did, unacceptable,
absolutely unacceptable to attack Israeli civilians, children, women, elderly, some people in their kibbutz, in their homes, and were massacred. That caused Israeli retaliation, a retaliation that was beyond proportion, that destroyed a whole territory, that killed more than 10,000 Palestinians, 80% of which children. Gaza became a cemetery of children. Gayunman, pinunan niya ang labis-labis daw na pagganting ginawa ng Israel. We cannot criticize Hamas aggression, massacre of civilians, without criticizing Israeli bombardment and destruction of Gaza. If Israel had any moral, any moral quality as a victim of Hamas aggression, it lost it. If it had behaved recently, resisting the temptation of an eye for an eye, or 10 eyes for a one eye approach, if it had resisted that, yes, Israel would come up with credibility. Had they not done what they did, Hamas would been politically totally destroyed. Tinanong ko rin si Timor-Leste President Ramos Horta sa nagpapatuloy na tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Lalo't ilang beses nang naulit at mas matitindi pa ang naging panghaharas ng China, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba pang mga bansa sa ASEAN. Nag-a-apply na maging miyembro ng ASEAN ang Timor-Leste at sa tingin niya, kailangang magkaisa ang lahat ng bansa sa rehiyon upang mapalakas ang posisyon laban sa China. Bagamat maingay ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Brunei na mga claimant laban sa China, maingat naman sa pagsasalita ang iba pang miyembro ng ASEAN na walang issue sa teritoryo sa South China Sea. Kabilang dyan ang Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Singapore at Thailand. China has been more aggressive recently, building structures, harassing vessels, even making sweeping territorial claims with a new map that they've introduced. So, as a prospective member of the ASEAN, what would your position be on this issue? ASEAN countries first have to stick together, whether those that have the overlapping claims with China, or those who are landlocked. You have to show solidarity to each other, and this is a major issue. So, ASEAN should negotiate as ASEAN. Hindi naman daw imposibleng marisolba ang mga issue sa mga kapitbahay ng bansa. Tulad daw ng nangyari sa issue sa teritoryo ng Timor-Leste at Australia noong 2018. It shows how a mature country like Australia, a democracy, does not reject submitting to an international mechanism, whether UN or some other international mechanism to resolve. Tinanong ko rin si Ramos Horta sa sitwasyon ni dating Congressman Arnolfo Teves na nasa Timor-Leste para humingi ng political asylum matapos iturong mastermind umano sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Sabi ni Ramos Horta, umabot na sa kanilang Korte Suprema ang hiling na ito ni Teves. The application was rejected by our Prosecutor General and then went to our Court of Appeal, which is our Supreme Court. And they are following the procedure in Timor-Leste. It's slow, tedious, but knowing what I know, I don't think the Court of Appeal will make any decisions that are different from the views of the government. Walang kapares na kabusugan ang hatid ng viral na tinderong tampok namin ngayong gabi. Sa likod kasi ng mura at masarap niyang tinda na pares, ang inspiring niyang kwento kahit pa may kapansanan. Let's change the game.
kilalanin natin siya at maki-mekus-mekus sa certified hit niyang paninda. Pagdating sa mekus-mekus, viral ang parisan ng 28 taong gulang na si Romnick na may halos 400,000 followers sa TikTok. Kapares Romnick in the house show, you know, solid. Tinatawag na rin daw itong jacuzzi pares dahil kapag siya na ang naghalo, mala tubig sa jacuzzi na ang galaw ng tubig na may effect pa ng usok. Pero hindi lang online, kundi hit din yan in real life. Ang pares niya kasi, malaman na, abot kaya pa. Sa halagang 55 pesos, meron ka ng pares with rice. Habang 45 pesos naman ang pares mami. Marami pong magbigay ng mga yung laman tsaka yung kanin. Kaya sulit talaga. Malaman po, at saka malasa. Higit pang nakakabilib, sa sipag ni Romnick sa pagbebenta, hindi mo aakalaing putol na pala ang isa sa kanyang mga paa. Nasagasaan po ako ng bus, sumimplang yung motor kong dala. Pag simplang ko, bus naman po yung nakasagasa sa akin, yung kaliwang paa. Ay sabi ko sa sarili ko, kaya ko pa. Kaya pagpapatuloy ko yung pagtitinda ng pares. Mula sa paglalako ng pares, may sarili ng pwesto si Romnick at nakakaubos ng 3 hanggang 4 na malalaking kaldero ng pares kada araw. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa Taguig para tulungan si Kuya Romnick sa pagluluto at syempre pagbebenta nung tending niyang pares. Kaya tara, let's go! Matapos pakuluan ng 3 oras ang karne, nilagay na namin ang luya, sibuyas at celery, mga pampalasa, grabe yung tansyahan nito, at pampalapot. Sasaktuin lang dapat natin yung lapat. Hahaluin at saka hahayaang kumulo. Dahil dadali natin siya, de-deliver natin siya dun sa store, ang gagawin natin ngayon, babalutin muna natin siya, tatakpan natin siya para hindi siya matapon. Pagdating namin, rekta na agad sa pagbibenta. Benta na tayo. Pares kayo dyan! Pares mami kayo dyan, mami! Punuin daw natin eh. Wala kang problema sa kanin ko, ako bahala sa kanin mo. Napakasipag po. Si Kuya Romnick, despite, his condition right now, hindi po siya tumigil. Pagkos ginawa pa niya yung motivation para mas magsumikap pa sa buhay. At ngayon, nagpe-pay off siya. Siyempre, dapat matikman ko rin. Madami nang ilalagay niya dito. Mapapa-exercise ko talaga. Talaga nakaka-inspire yung istorya ni Kuya Romnick kung paano siya nagsumikap at saka nagpursige. At syempre, ginamit rin niya yung social media para lumakas at makilala pa yung benta niya. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Pirma na lang ng alkalde ng Maynila ang kailangan at magiging bawal na ang pagsabit ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan sa lungsod. Nagpasa kasi ng ordinansa ang Konseho ng Maynila para rito. Ang boses ng mga commuter sa pagtutok po ni June Veneracion. Tuwing rush hour, kung hindi mahabang pila ng mga pasaherong nag-aantay ng masasakyan. Ganito ang tagpo sa ilang pampublikong sasakyan. Mga nag-uunahan, nagtutulakan at kung minsay nagbabalyahan pa para lang makauwi agad. Pero kung di pinalad na makaupo sa jeep, ang iba napipilitang sumabit na lang. Madalas kayo sumasabit? Opo, kapag nagmamadali po sa school. Kasi stricta po mga teacher ko eh. Pero sa ilalim ng bagong pasang ordinansa ng City Council of Manila, ipagbabawal na ang pagsabit sa estribo o gilid ng lahat ng pampublikong sasakyan sa lungsod. Pirma na lang ni Mayor Hani Lacuna at magiging epektibo na ang tinatawag na Bawal Sabit on Public Utility Vehicle Ordinance 15 days pagkatapos ng publication nito. Layunin daw ng ordinansa na pangalagaan ang kaligtasan ng mga pasahero. Hindi magandang tignan na sa highly urbanized city, yun po talaga ang aming concern. Yung security and safety of the passengers, especially the students. Ay, ang tanong doon, anong driver o yung mga sumasabit? Parehong sabit sa multa ang driver, pasahero, maging ang konduktor. 500 pesos sa first offense, 1,500 sa second, at 3,000 sa third
at sa mga susunod pang paglabag. Apektado kami pag nakakasita kami. Yung sabit-sabit. Isipin mo na lang yung kaligtasan mo. Hindi mo rin masasabi pagkasabit. Pero punto ng ilang nakausap namin, pwede raw yan kung maraming pampublikong sasakyan. Sino ba naman daw kasi ang may gustong nakasabit? Pero kapag rush hour at gipitan na, ang ilan, sasabit na talaga kumakapit, makauwi lang. Kung sapat, walang sasabit talaga. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Pinakinggan din po natin ang boses ng ating mga kapuso online na hati ang opinyon sa planong pagbabawal sa pagsabit sa pampublikong transportasyon. Sabi ng ilang netizen, tama lang ang ordinansa lalo't nagbabayad ang pasahero para makaupo ng ligtas at komportable. Iwas disgrasya rin daw lalo't driver rin ang karaniwang masisisi sakaling malaglag ang nakasabit na pasahero. Giit naman ng iba, no choice ang ilang sumasabit na commuter para lang makauwi agad at di abuti ng oras sa pag-aantay. Hindi naman daw lahat ay may sasakyan kaya dapat na pagtuunan at padamihin ang mass transportation. Suwestyon din ng ilan nating kapuso, ibalik ang libreng sakay o di kaya ibantayan ang mga mapagsamantalang tsuper na nagka-cutting trip. Biro naman ng ilan, parang relasyon lang yan. Bawal ang may sumasabit. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa mga social media account ng 24 Oras kasama ang TikTok. Sa mga kapusong nagsisimula ng mamili ng kanilang panregalo sa Pasko, bukas na po ang taunang Noel Bazaar sa Okada, Manila. Hindi lang kayo mag-e-enjoy, sa dami ng pagpipilian doon, makakatulong pa kayo. Yan ang tinutukan live ni Mark Salazar. Mark? Mel, nandito nga ako, first day. Nandito ka rin kanina sa pagbubukas ng ika mo nga'y taunang tradisyon ng Christmas shopping and sharing ng Noel Bazaar 2023. Dito yan sa Okada, Manila, sa Parañaque City. In 3, 2, 1! Ito na ang ika-22 taon ng Noel Bazaar, ang Christmas Bazaar na may kahalong charity. Parte ng kinikita sa bazaar napupunta sa kawang gawa, gaya ng mga proyekto ng Kapuso Foundation. Nakapag-shopping ka na, nakatulong ka pa sa kapwa. Kaya parati ko na lang sinasabi na kung mamimili ka na rin lang, at syempre tayong lahat mamimili, no? Dito ka na mamili para sa ganun. Biyayaan ka pa ng Panginoon. Bakit? Dahil tutulong ka pa sa kapwa. Sa mahigit 2 dekadang tulungan, nakapagtayo ang Kapuso Foundation ng 442 classrooms at 8 tulay sa iba't ibang parte ng bansa. At sa Noel Bazaar 2023, may espesyal na kontribusyon si Mike Enriquez kahit sumakabilang buhay na. For 40 days, okay, until the 40th day of Mike, we opened all of our donation portals for the Mike Enriquez Legacy Fund. And together with the proceeds from Noel Bazaar, ito ang gagawin namin na funding for the schools and the bridge that we're going to make next year. Kompleto ang Noel Bazaar para sa inyong Christmas shopping list. Pwede rin kung food crawling dahil mananawa kayo sa dami ng food stalls. Pero ang pinakadinumog, ang GMA Celebrity Ukay-Ukay, ang mga donasyong gamit ng mga Kapuso Star. Napakasarap po kasi talaga sa feeling para sa atin din mga Pilipino kasi especially, di ba, magpapasko, kailangan nating mag-Christmas shopping. Pero nakakatuwa din po kasi because of Noel Bazaar, we are still able to help. Yung mga sinuot nila sa mga teleserye at yung mga kanilang personal na mga ginamit na mga talagang idinodonate na minsan ginagamit lamang, hindi na ginagamit ulit. Mga sapatos, mga damit, mga accessories, narito po matatagpuan sa Noel Bazaar. Hanggang December 17 ang Noel Bazaar dito sa Okada, Parañaque City from 1 p.m. to 11 p.m. Pero may mga petsa na simultaneously ay nandun din ang Noel Bazaar, kagaya ho sa
World Trade Center sa Pasay City naman ho ito. May Noel Bazaar doon from November 24 to 30 at sa Philinvest tent, ito naman po sa Muntinlupa from December 8 to 10. Mula ho dito sa Noel Bazaar, Okada, Parañaque City, para sa GMA Integrated News. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Happy shopping! Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Good evening mga kapuso! Magandang balita pa rin ho dahil maaliwalas na panahon ang sasalubong sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend. Pero di ho pwedeng magpakampante dahil may isang low-pressure area na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli ang namataan 2,455 kilometers east ng southeastern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, hindi man direktang nakakaapekto, hindi pa rin inaalis ang posibilidad na pumasok yan sa PAR, kaya umantabay lang ho parate sa updates. Sa ngayon, easterlies o yung mainit na hanging amihan, o ang nakakaapekto ho, ang hanging easterlies ho yung mainit na hangin na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Yan ho yung Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din ho yung amihan na apektuhan na lang ho ay ang extreme Northern Luzon. Posibleng mainit naman ang panahon bukas sa ilang bahagi ng bansa. Maaring umabot ho yan sa 45 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Katarman, Northern Samar. 43 degrees Celsius naman sa Dipolog, Zamboanga del Norte at Butuan City, Agusan del Norte. Pero mga kapuso, may tsansa pa rin ng pag-ulan dahil ang mataas na temperatura ay isa rin sa factor sa pagkakabuo ng kaulapan. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang mahihina hanggang minsan ay malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Kabilang ho dyan ay ang Quezon Province at Mindoro Provinces. Ganyan din ho ang inaasahan sa linggo at pagdating sa hapon, uulanin na rin ang ibang lugar sa Palawan. Sa Visayas naman, halos buong araw may ulan sa Eastern Visayas bukas. Sa linggo, posible naman ang mahihina hanggang katamtamang ulan sa ilang lugar sa Western at Eastern section ng Visayas. Sa Mindanao, sa hapon, posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa ilang lugar sa Sabado ho at sa linggo. Sa Metro Manila naman, maghanda sa posibilidad ng thunderstorms ngayong weekend, lalo na ho sa bandang hapon, kaya lagi magdala ng payong. Mag-ingat mga kapuso! Yan lang ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Isang buwan at kalahati na lang bago magpasko, merry at jolly na ang feel sa ilang pasyalan sa Metro Manila. Gaya na lang sa Araneta City na lalong nagningning sa pagpapailaw ng higanteng Christmas tree. At nakatutok live si Nelson Canlas. Nelson! Vicky, Paskong-Pasko na nga ang feels dito sa Araneta City sa pagpapailaw ng kanilang giant Christmas tree. 42 years na nga ngayong taon ang tinuturing na tradisyon ng giant Christmas tree lighting dito kapag sumasapit ang Kapaskuhan. Ang 100-foot tree ay napapalamutian ng 21,000 Christmas balls at kumulang 8,000 lights. Layon daw nito na sumalamin sa magagandang Christmas memories ng ating mga tahanan. Isang programa ang naganap bago ang Christmas tree lighting na ikinasaya ng mga manonood. Kasama sa mga nagpailaw ng giant Christmas tree ay si Vice Ganda, si Miss International 2023 third runner-up Nicole Borromeo, Binibining Pilipinas Beauty Queens at ilang opisyal ng Araneta City. Makikita din sa may ilalim ng giant Christmas tree ang isang merry-go-round o isang carousel. Hudyat daw ito ng sorpresa ng Araneta City sa pagbubukas muli ng kinalakihan ng marami sa atin na Fiesta Carnival ngayong Disyembre. Vicky, damang-dama na namin ang simoy ng Kapaskuhan dito. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat sa iyo, Nelson Canlas. Matitinding eksena ang di dapat palagpasin sa GMA Afternoon Prime sa pagsisimula ng bagong series na Stolen Life sa Lunes. Bukod sa kakaibang kwento nito, may matinding tapatan at tatayan sina Carla Abellana at Beauty Gonzalez. Yan ang chika ni Lars Santiago. Nauna sa kanya, kaya dapat marunong kang lumugar. Hindi lang tarayan. Humanda sila sa akin, tumabi sila. Here comes the fake bride.
kundi talagang pisikalan ang bardagulan ng mga karakter ni na Carla Abellana at Beauty Gonzalez bilang sina Lucy at Farah sa upcoming afternoon prime series na Stolen Life. Akala mo ikaw na marunong mag-astral projection? Marunong din ako. Ang laban ng Lucy versus Farah nangyari dahil sa pag-aagawan nila kay Darius na ginagampanan naman ni Gabby Concepcion. Hindi lang po basta-bastang sabunutan. Talagang buti na lang po, yes, bardagulan. Buti na lang po meron kaming stunt director, may mga stuntmen and women po kami nag-assist sa amin, nagtuturo at nagbabantay, nag-guide. So mahirap po siya, hindi lang emotionally, kundi physically na rin po. So bago kami magkakaroon ng physikalan na storya, I mean like physical sa isang scene, I always ask her and talk to her before. Okay, what do you think what should do? Ano pang pwede nating dagdagan? Anong pwedeng ingatan natin, iwasan natin? And she's very creative and she's fun, like she's game on. Lalo raw humahanga si Gabby sa dalawa niyang co-stars na parehong mahusay sa matitindi nilang eksena. Sa press conference, kasama ang iba pang cast members katulad ni Celia Rodriguez, Lovely Rivero, Divine Ausina at Anjo Damiles. Proud nilang ibinahagi ang kakaibang tema ng kanilang serye na mapapanood na simula sa Lunes, November 13 sa GMA Afternoon Prime. There is something different about this teleserye, which is the astral travel. Now, ang astral travel nito happened with the two sisters, cousins. Sila yung talagang meron drama dito. You can only imagine yung shifting ng characters nila. Si Carla magiging Beauty, si Beauty magiging Carla. Hindi ikaw ako. Goodbye, Farah. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 45 days na lang, Pasko na. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Para sa mas mahabang chikahan, visit and subscribe to GMA Integrated News on YouTube. At para sa mga kapuso natin abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.